Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 21. At ang ebanghelyong ito ay patungkol sa kasakiman sa kayamanan. Sa unang tagpo, makikita natin na may isang tao na sinabihan si Jesus, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sabihin ni Jesucristo, "Sino ang naglagay sa akin bilang tagapaghati ng inyong mana?" At sinabi ni Jesucristo, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." At totoo nga, kung ating titignan, itong lalaki na isinigaw sa harapan ng napakaraming tao, na kinuha ng kanyang kapatid ang kanyang mana, ay isang tao ring alipin sa kayamanan, sapagkat kaya niyang pahiyain, sirain ang katauhan ng kanyang kapatid dahil lamang sa kayamanan. Gayon din yung kapatid na kumuha ng mana ay alipin din ng kayamanan, sapagkat kaya niyang ipagpalit ang kanilang pagiging magkapatid upang makakuha lamang ng yaman. Ang ibig sabihin, dalawang tao ay parehas sakim sa kayamanan. Kaya sinabi ni Jesucristo, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan." Kaya nga nagsalaysay si Jesus ng isang talinghaga. Sinabi niya may isang mayaman na umani ng napakarami sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi ng taong ito na, "Ano ang gagawin ko ngayon? Kaya wala na akong mapaglagyan ng aking napakaraming ani." At nalaman niya ang dapat gawin. Ipagigiba niya ang kanyang kamalig at magpapatayo siya ng mas malalaking kamalig. Doon niya ilalagay ang kanyang ani at lahat ng kanyang ari-arian. At sabi raw ng taong ito sa kanyang sarili, "Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng iyong buhay. Sa gabiring ito, ikaw na ay mamamatay." Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? At sabi ni Jesus, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kailangan nating malaman na ang magkaroon ng ari-arian, kayamanan ay hindi masama. Lalo pa nga ang kayamanan, ang kanyang mga ari-arian ay naibabahagi sa iba, na itutulong sa kapwa. Nagagamit para palaganapin ang pagpapahayag ng salita at mabuting balita ng Panginoon. Ngunit ang problema nitong lalaking ito sa talinghaga ni Jesus ay nag-ipon siya ng kayamanan para lang sa sarili. Ang ibig sabihin, wala siyang ibang inisip na ibang tao kundi ang kanyang sarili lamang. Kaya nga nasabi niya sa kanyang sarili na mayaman na siya. Kaya't magpapahinga na lamang, kakain at iinom at magpapasarap sa buhay. Isang tao na mabubuhay sa sarili. At totoo, ito ay nangyayari sa daigdig ngayon. Maraming tao na sinusukat ang halaga o kahulugan ng buhay sa kung magkanong kayamanan mayroon siya. Na para bang ang buhay ay walang kahulugan kapag wala siyang yaman, at ang buhay ay masaya at maligaya kapag marami siyang kayamanan. Kapag sinukat na ng tao ang kanyang buhay ayon sa kayamanan, dito na napapahamak ang tao. Sapagkat sinabi ni Jesucristo malinaw sa ebanghelyong ito, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan. Kaya nga itong mabuting balita na ito ay pagpapaalaala sa ating lahat. Sapagkat kung magpapagal ang tao, kung tayo ay magpapakapagod, ibubuhos natin ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating oras, ang ating panahon para magkamal ng kayamanan.
Wala ng oras magpahinga. Wala ng oras makipag-ugnayan sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Wala ng oras pumunta sa kaibigan. Wala ng oras, wala ng panahon para sumamba pa sa Panginoon. Pumunta sa simbahan at magsimba. Wala ng oras sapagkat ipinagpalit na lahat ng ito sa paghahabol sa kayamanan. Ito ang sinasabi sa talinghagang ito. Pagkatapos makapag-ipon, pagkatapos magkaroon ng limpak-limpak na kayamanan, hindi maaaring sabihin ng tao na pwede na siyang magpahinga at magpakaligaya habang buhay. Kasi anumang oras ay maaring bawiin ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya nga, saan mapupunta? Sino ang tatanggap ng kayamanang pinag-ipunan dito sa daigdig? Ang kadalasan pang nangyayari, ang kayamanan pa ang nagiging dahilan ng away-away sa pamilya. Mga mana, mga magkakapatid sa dugo at laman na kayang wasakin, sirain, kahit napatahin pa ang bawat isa dahil sa kayamanan. At ito yung pinag-uusapan sa ebanghelyong ito. Dalawang magkapatid na kayang sirain ng isa't isa dahil sa mana. Kaya nga, ano ba ang totoong kayamanan? Sinasabi ni Jesucristo, ang totoong kayamanan ay hindi ginto at pilak, hindi salaping nakatago sa bangko. Ang totoong yaman at kayamanan ng tao ay ang kanyang ugnayan ng pag-ibig sa kanyang kapwa at sa Diyos. Ang totoong yaman ng tao ay kapag naibabahagi niya na ang kanyang buhay, ang kanyang ari-arian sa mga tao na nasa paligid niya. Ibinibigay niya ang kanyang panahon sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Ibinibigay niya ang kanyang oras sa simbahan, sa paglilingkod sa Diyos. Ibinibigay niya ito. At ito ang totoong yaman. Ang problema ng tao dito sa ebanghelyong ito, nag-ipon siya ng kayamanan para lamang sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, nabuhay lamang siya para sa kanyang sarili. Hindi ito totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan ay isang tao na kayang ibahagi ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang kakayanan, at kanyang mga ari-arian sa kapwa at sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.